Magandang araw sa ating lahat mga migot-miga. Nandito at tayo ngayon sa video ito. Ang ating gagawin ngayon ay ang i-demonstrate ko sa inyo kung paano maglagay ng contact lenses. So mayroon tayong two types ng contact lenses guys. Ito yung colorless, yung ganito na walang kulay, plain lang siya. At yung isa naman ay may kulay. Yeah. Yan. Yung kulay naman, itong kulay na napili ko is black brown. Kasi nga, iniisip ko Asian tayo. Pero actually, maraming kulay na pwede mong piliin. Like blue, blue-green, green, gray, brown, gray. Yung mga ganon. Kasi yung mga pang ano yun mga pang puti, mga pang European type ng mga mata. Yung mga malalaki ang mata. Since naman ako ay Asian, so mas pinili ko to. Actually mas lighter pa nga yung eyeballs ko kaysa dito sa nabili kong ito itim na talaga itong na to para kung Black American ba pagka ginagamit ko ito. But okay lang din naman. So mayroon din siyang mga klase-klaseng range ng haba ng paggamit ng contact lens. Merong pwede mo siyang gamitin ng 1 year, pwedeng 6 months. Katulad nito, itong may color na contact lens ko ay hanggang 6 months ko pwede itong gamitin. Basta gagamitan lang natin ito ng water solution. Yung sterile na disinfectant water, ito yon gagamitin natin. So kahit anong brand pwede mong gamitin ito. Ito yung panghuhugas natin at ito na rin yung pangbababad natin para ma-disinfect yung ating contact lenses. Pwede ka rin gumamit ng pang 1 month lang at pwede ka rin gumamit ng yung daily use mo lang na disposable na light. After mong gamitin siya sa maghapon, pwede mo nang bago ka matulog at i-discard mo na siya. And take note guys, huwag kayong suot ng contact lens na itutulog nyo siya. Kasi it's one of the reason kung bakit ako tumigil ng pag-wear ng gamit ng contact lens sa mahabang panahon dahil nagka-problema ako sa aking mata. Nung ako when I was at my 20s kasi gumagamit talaga ako ng contact lenses kasi nga sa gabal nga yung sa trabaho yung salamin. So ako hanggang tas tumigil ako mga 40s na ako. Kaya lang hindi sana ako titigil ng paggamit ng contact lenses. Kaya lang nagkaroon kasi ako ng irritation, nagkaroon ng infection yung mata ko at medyo malala siya at that time kasi nga kung minsan hindi ko maiwasan pag pagod ka na ayoko nang bumangon para pa ng mata ko, magtanggal ng contact lenses, magbabad pa ka pa. So, kung minsan itutulog ko siya. So, hindi ko namamalayan na yun pala unti-unti nang nag-i-irritate yung mata ko. At yung time na yun kasi nung nagkaroon ako ng infection sa mata, medyo malala siya kasi yung mata ko, once na ilagay ko yung contact lens, right after, pulang-pula na kaagad at saka very soring. Masakit siya na hindi ko maidilat yung mata ko. So, nagpunta na kaagad ako sa ophthalmologist. Nagpatingin ako sa doktor and then yun yung nalaman ko nga na infect na nga yung aking mata. So, ginamot naman ako at after mga 1 week siguro gumaling. So, in-advise ako na wag nang gumamit ng contact lens. Kaya yun, tinuloy-tuloy ko yung paggamit ng salamin na hindi na ako gumagamit until such a couple of months. Yun, bumalik na naman ako. So far, naging okay naman, naging normal naman. Kaya lang medyo masyado na akong maingat ngayon sa paggamit ng contact lens. Unang-una, yung ating kamay ay dapat malinis. Yes, ihugasan mo mabuti yung ating kamay at i-disinfect mo. Kahit ito, ginagamit ko itong panghugas sa kamay. Before ko, naghugas ako ng kamay, before ko ilalagay yung ating contact lenses, sinugasan ko muna dito yung aking daliri. And it must be a short nails. Huwag kang magamit ng mahaba ang kuko kasi another reason din na kung minsan na-infect yung ating mata dahil pag mahaba yung kuko mo tapos yung pagtanggal kasi dito medyo masilan So kung maiksi lang yung mas madali mo siyang ilagay, mas madali mo rin siyang mahugot pagtanggal. So yun yung isa sa mga rason na kung bakit ito malagi parati nang maiksi yung aking daliri. So ipapakita ko sa inyo guys kung paano paglagay ng contact lens. So yung daliri ko ay malinis na yan. Ilalagay mo lang naman siya dito sa tip ng ating daliri. So since katulad niyan, minsan nga natatagalan pa rin ako kahit na sanay na ako maglalagay nito, pero kung minsan natatagalan pa rin ako dahil nga kung minsan kasi hindi siya pumapasok, bumabalikwas. So, katulad nito ngayon, so nandito na siya guys, kung makikita nyo, nasa tip ko na yung ating ginagamit ko ngayon ay yung colorless, walang kasi may difference din kasi yung may kulay at saka walang kulay na contact lens kapag ating ginamit. Katulad nito, ipapakita ko sa inyo guys.
So, bulatin nyo lang yung mata ninyo, ganyan. Tapos, ipasok nyo siya pataas na muna. So, pag pumasok na kasi yan, right after, ganyan na yan eh. So, igalaw nyo lang yung mata ninyo. Yan. So, okay na. So, nakuha na natin yung isa. So, yung isa na naman yung ating ilalagay ngayon. Okay. Itong contact lens ko guys na ginagamit is negative 350. Binabaan ko siya dun sa grado ng aking mata kasi nga ito direct ito sa eyeball natin eh. So pagka ibabagay mo siya kung halimbawa 450 o 500 yung ano ng mata ninyo, yung grado. Huwag nyo siyang kasi maduduling din kayo eh. Kasi nga direksyon na siya, doon na siya mismo direkta na sa eyeball ninyo. Kaya i-adjust nyo siya, bababaan nyo siya para malinaw yung paningin niyo, hindi siya hassle. Oh. So ngayon, ito na, nakikita nyo na. So malinaw na. At nailagay ko na siya ng maayos. So, ang difference naman sa paggamit ko ng may kulay at saka walang kulay, katulad nito, yung pagtingin ko niyan, as in malinaw, hindi siya talaga, wala siyang wala siyang ano-ano sa mga, sa mata, hindi siya maano. Itong may kulay, kung minsan, hindi ko alam kung bakit, pagka ito ang inilagay ko, kung minsan, hindi naman nag-irritate yung mata ko, pero para siyang may something na umaano sa mata ko. Siguro dahil yung sizes din niya ang nakakaiba nito dahil ito medyo mas malalim yung may kulay kasi nga may kulay pa siya sa sa gilid. So medyo malaki kapag may kulay at saka para siyang may sumasambol, parang mayroong sand, may buhangin sa mata ko pagka nilalagay ito sa kalagi akong gumaganon kasi parang hindi siya ayos ba, parang hindi siya hindi katulad nito nga normal lang as in wala ka talagang mararamdaman na kung ano-ano, normal lang na mata. Pero kapag itong may kulay ang yung inaano ko, parang there's something na nagmagalaw-galaw sa mata ko eh. O pagka itong may kulay ang inaano ko. Kaya bihira akong bumili ng may kulay kung bet ko lang. Actually mas mahal nga yung may kulay eh. Pero kung most of the time hindi kaya ko dahil sinubukan ko tong may kulay eh. Kaya ako bumili din kasi gusto ko parang kaya maybe ito pag nag-expire na at ay di-dispose ko na ito, baka wala na yung as in plain na lang talaga yung aking bibilhin para at least mas sa akin, mas fit sa mata ko. Okay naman wala namang problema din sa may kulay man o wala, pwede naman. Depende lang din kasi yan sa mata mo at sa paggamit mo eh. Kaya maigi na rin na mag-ingat din tayo kasi mata yan eh. Pangalagaan talaga natin ng mabuti yan. Kasi ito yung isa sa dahilan kung bakit ito naman kasi number one reason din kasi kung bakit din ako gumagamit na ngayon ng dahil nga kapag di ba habang tumatagal gamit ng salamin, yung nagkakaroon tayo dito ng stain, ng marks dito sa side of our nose. So ganun, kaya ako kung bakit ako walang ganun dahil every time naman kasi tinatanggal ko yung either ilalagay ko sa ulo yung salamin o dito ko siya binababa, nilalagay ko siya dito, kaya na medyo iwas din siya sa pagkaroon ng bakat dito sa nose natin. Kasi karamihan ganun talaga ang Pero siyempre pag habang tumatagal ka talaga, hindi mo na talaga yan maiiwasan. Kaya ako ngayon habang pwede pa akong magamit ng contact lens, gumagamit na muna ako for the meantime. Tapos yung tinatago ko lang kung minsan. Pero mostly pag umaalis ako ng naka-contact lens ako, nagdadala pa rin ako ng salamin just in case pagka nagka-irritate yung mata mo at hindi mo kaya siyang makontrol, lalo na kung nahirapan kang tumingin kung wala kang salamin, you should always bring your one of the glasses na meron ka. Magdadala ka talaga kasi madali mo lang itong i-discard eh. Pag tinanggal mo yan, wala na, gumamit ka na, magpalit ka na kagad ng salamin, so mas okay siya. Yun yung sa akin yun yung sa akin, usually na yung ginagawa ko talaga ganun. So okay guys, sana nagustuhan nyo ang video nito at please like and subscribe or follow this video of mine. Thank you so much. 大家好，再见。